Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa programang Inspired by Faith. Sa pagkakataong ito ay mapapanood at mapapakinggan po natin ang interview kay nakapatid na Peter at Angelita Labaste mula po sa distrito ng Cavite South. Kung paano nila itinaguyod ang kanilang sambahayan sa kabila ng mga pagsubok na kanilang naranasan na malagi pa rin ang matibay nilang pananampalataya. There since the beginning, you have loved me from the start. You were always there to teach and guide my heart. As the world spins on around me, I choose which path to take. You always show me, Lord, which steps to make. Lord, please hear my prayer. Light my way as I walk to forever. Hold my hand, Lord, through the night. Guide me through the dark and help me shine bright. Ako po, ang kapatid na Pedrito Labaste, kasalukuyang nakatala sa lokal ng Paradahan, distrito ng Cavite South, at pinagkatiwalaan bilang Pangulong Diakon. Ako naman po si kapatid na Angelita Labaste, mula rin po sa lokal ng Paradahan, distrito ng Cavite South. Ang aking pong tungkulin sa ngayon ay isang diakonesa at isang may tungkulin sa pananalapi. Nung ako po ay nasa kabataan, ang kauna-una ko pong tungkulin ay mga awit sa pagsamba ng kabataan. Doon po ako nagsimula hanggang sa nabautismo po ako, naging may tungkulin pa rin ako sa pagsamba ng kabataan, naging guro, naging may tungkulin sa bini, sa kadiwa, at naging diakon na rin ako sa lokal ng Sampaloc. Mula roon, sa pagiging diakono, ay pinagtiwalaan din po tayong humawak ng kapisanang Buklod sa lokal. At mula sa pagiging Pangulong Buklod, naging katiwala rin po ako ng purok hanggang sa pagkatiwalaan na maging pamunuan sa lokal. Bata pa po ako, nagkaroon po ako ng tungkulin bilang kagawad sa pagsamba ng kabataan. Pagkatapos po nagkaroon ng tungkulin sa binhi. Tapos nagpatuloy po ito nung maging kadiwa ako hanggang Buklod. Nagkaroon po ako ng tungkulin dyan. Mula pagkabata, ang magulang ko po ang nagturo po sa amin na humawak ng tungkulin. Kaya nagsimula po kami sa pagsamba ng kabataan hanggang sa lumaki at lumago ang aking pagkakilala at paghahangad na magkaroon ng iba't iba pang mga tungkulin sa iglesia. Ang itinuro po nila sa amin bilang anak nila at bilang may tungkulin sa loob ng iglesia, doon po mapapabuti po kami. Nung nag-aaral po ako, ang priority ko talaga ay pagtupad ng tungkulin. Bagamat kailangan ko mag-aral, pero alam ko habang nag-aaral ako, darating ang panahon na kailangan ko maghanap buhay. Mula kabataan ko po, ay ipinagpanata ko na sa Diyos na kung bibigyan niya ako ng hanap buhay, yung hindi makakahadlang sa pagtupad ko, binigay naman niya po yun sa akin. Nagkakilala kami ng aking may bahay sa kapilya kasi dati kaming mga may tungkulin, binhi pa lang, magkakasama na po kami hanggang sa naging kadiwa kami. Iisa po kasi ang purok namin ng pinanggalingan. Lagi kami nagkikita, nag-uusap hanggang ayun na, hanggang kami ang nagkatuluyan. Kasi magkasama nga po kami since PFK, tapos sa binhi po, magkasama kami. Siya yung Pangulo, ako yung pangalaging niyang pangalawang Pangulo. Tapos hanggang dun sa magkadiwa, yun na po, doon na nagsimula yun, yung panliligaw niya. Kasi sa binhi po, bawal pa. Kaya nung magkadiwa, doon pa lang po siya nanligaw. Doon po siya nanliligaw sa bahay. Nagsasabi siya dun sa magulang ko na, ayun po, manliligaw siya. Noong una po talagang hindi ko po siya gusto.
Pero po sa katagalan, siguro since magkapareho po kami ng tungkulin, doon na po yung na-develop nga yung yung kumbaga kahit na siguro hindi mo gusto yung tao, pagka nandiyan lagi sa tabi mo, nakikita mo, at the same time minsan nakakausap mo po, dumarating po yung panahon na nag-iiba yung yung kumbaga nag-iiba po yung pakiramdam mo na nandyan po isang araw marirealize mo na gusto mo na rin po pala siya. Ganun. Pero isa pa rin po, dahil siya po ay iglesia, so wala po kaming malalabag kapag kami ay magkatipan po. Sa akin po, personal, hiniling ko po na kung baga maaari, si Ka-Angie na ibigay sa akin. Hiniling ko po yun. Binigay naman po Pero sa kabila noon, may mga hadlang pa rin. Siyempre, marami ang masigit, kumbaga, pero ako napili niya. Kinasal po kami May 26, 1986, sa lokal po ng Sampaloc. Ang nagkasal po sa amin noon ay si kapatid na Genesis Jolaw. Nung pagkakasal po namin, may pagsubok agad na dumating. Nagsimula kami, talagang wala. Pero sa ganung kalagayan, hindi pa rin kami lumitaw sa mga pagtupad. Andun pa rin. At sa kinalauna, naghintay lang kami. At ibinibigay naman ng Diyos yung mga pangangailangan. Kasi po nung pagkakasal po namin, sa bahay po kami nakatira. Sa bahay po namin. Doon po kami unang natira bilang mag-asawa. Tapos, yun po, yun nga po, nawalan siya nagtrabaho. So, eto na po, lalo na may anak na, napakahirap na po talaga. Pero ang sabi namin, kaya natin to kasi hindi ibibigay to kung hindi natin kakayanin. So, sa paglipas naman po ng panahon, habang nagtatagal, unti-unti po nabalik sa kanya yung trabaho. At the same time po, nagkaroon kami ng sariling bahay na nakabukod na po kami. Ang natatandaan ko pong mga pagsubok na dinaanan namin, yung dalawang beses po ako nawala ng hanap buhay. Yung una, halos 1 taon, pagkakasal namin. Tapos itong mga lumipas yung mga panahon, may giting 4 na taon na wala akong hanap buhay. Pero, panalangin, yun lang ang aming inasahan. Pero, sinampalatayan na naman po namin makatatawid kami. Hindi po, bali po nung time na yon, meron po siyang work, pero hindi po ganoon na tuloy-tuloy. Pagka nagkakaroon ng work po, yun po, medyo nakakapag-ipon-ipon din po. Pagkatapos po, nung dumating na nga po yung talagang naging permanente na, ayun po, naging maayos po yung buhay. Pero sabi nga namin pagka po ginabayan ka sa taas, kahit gaano kahirap yung malalagpasan po namin. Nagsimula po ako magtrabaho sa brokerage po. Hanggang ngayon po, nandun pa rin po ako. Yung time kasing may mga panahon kasing wala talagang mga trabaho. Tumina yung mga trabaho, nagbawas ng tao. Doon po nangyari sa akin, nagbawas. Bagamat meron po ako sariling kliyente, ay hindi po siya regular. Minsan, sa loob na 1 taon, 2 beses lang magparating. Kaya, yun ang nakatulong para makatawid kami sa mahabang panahon ng aming ganung kalagayan. Isa pa sa pinagdaanan namin pagsubok, yun nga pong pagkakaroon niya ng sakit. Pero, awa naman po ng Diyos, sa tulong at awa ng Diyos, nakakaya pa rin po, nakakapaghanap buhay, higit sa lahat nakakatupad ng tungkulin. Ang naging sakit ko po ay sa puso. 3 beses na rin po akong inatake. Yung huli ay akala po namin ay katapusan na. Pero awa at tulong ng Diyos ay kahit may sakit pa rin ako hanggang ngayon, ay buhay at nakatutupad pa ng pananagutan. Natatandaan ko po yung binanggit ng tagapamahalang Pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Bimanan, na may nagtanong sa kanyang kapatid,
bakit daw hanggang ngayon, hindi pa siya gumagaling sa kanyang karamdaman. Ang tugon ng kapatid na Eduardo Manalo, dapat mong makita, baka dapat kang magtaka, bakit hanggang ngayon ay buhay ka pa kahit meron ka pang karamdaman. Kaya yun din po ang aking pananampalataya na kaya ako buhay dahil tinutulungan ako ng Diyos. Talaga pong kumbaga sa akin nga po ay talagang nandyan po yung gabay ng Ama eh. Kasi po, 3 beses nga po na inatake yan. At yung pinaka-worst nga po, yung ikatlo. Pero eto po, nakakatupad ng tungkulin, nakakapaghanap buhay po. Pero alam namin talaga, galing po sa Panginoong Diyos yun lahat. Ang naranasan ko po, lahat ng bagay ipinaubaya ko sa Panginoong Diyos. Sapagkat kuminsan at madalas, nagpaplano ako, nabibigo lang ako. Pero pinaubaya ko sa Panginoong Diyos kung ano yung plano niya na makabubuti sa akin. Wala po akong sariling plano. Lahat ng bagay na nangyari sa buhay ko, lahat po yun, sinasampalatayaan at gawa ng Diyos. Kaya po nung nagkaroon na po kami ng sariling pamilya at nagkaroon na po ng mga anak, kung ano po yung itinuro ng aming mga magulang, patuloy po namin yun na itinuro sa aming mga anak. Sa katunayan po, mga bata pa lang yung mga anak namin, may mga tungkulin na po sa pagsamba ng kabataan. Hanggang ngayon po, yung aking bunso ay nasa pangulo po ng lupon ng pagsamba ng kabataan. Ang tinuturo ko po sa aking 2 anak, sabi ko po sa kanila, nakita niyo naman paano kami nabuhay. Kitang-kita. Lagi namin pinapaalala sa kanila na lagi niyong aasahan at laging lalapitan. Una, ang Panginoong Diyos. Sa Kanya niyo ipaubaya yung magiging kapalaran. Dahil yun ang pagtuturo naman sa atin ng pamamahala na ilagak natin sa ating Panginoong Diyos ang ating pag-asa. Sa ngayon po, yung 2 kong anak ay masasabi kong mabuti po ang kalagayan. Ang panganay ko po na nasa Quezon City po nakatira, may sarili po silang negosyo. Tapos po yung pangalawa ko po, nakakakasal lang nung last October. Siya po ang successor ng Kapiter. Nasa brokerage po siya sa ngayon, nagtatrabaho. Bagamat ang aming mga anak ay may mga asawa na sa kasalukuyan at may mga sarili-sariling anak buhay, ay lagi po namin ipinaalala at ipinapayo na laging uunahin ang pagtupad ng tungkulin. Huwag na huwag nilang bibitiwan yan. Ang pagpapalaki sa mga anak na maging masunurin sa mga kalooban ng ating Panginoong Diyos ay patuloy po na itinuro ng mag-asawang Peter at Angelita Labaste sa kanilang mga anak. Kaya naman natamo nila ang mga pagpapala at pagtatagumpay na mula po sa ating Panginoong Diyos. Ako po si kapatid na Andre Labaste, panganay na anak ni Ka Peter at Ka Angelita Labaste, kasalukuyang diakono sa lokal ng templo, distrito ng Sentral. Ako po si kapatid na Peter Willard Labaste, pangalawang anak ng kapatid na Peter at Angie Labaste, kasalukuyang pong diakono sa lokal ng Paradahan, distrito ng Cavite Sur. Ang nakita ko sa aking mga magulang simula nung kami ay mga bata pa ay palagi nilang itinuturo ang kahalagahan ng pagkaiglesia ni Kristo, lalo na ang pagiging may tungkulin sa loob ng iglesia, simula pa nung kami ay mga bata pa. Kaya mula pa lang po sa pagsamba ng kabataan ay kami ay ginagabayan ng aming mga magulang. Sila ang nag-aasikaso sa amin kapag kami ay sasamba. Higit sa lahat ay tinuruan po kami ang kahalagahan ng pagtanggap ng tungkulin sa Iglesia ni Cristo. Ang una ko pong tungkulin sa pagsamba ng kabataan ay mga awit sa pagsamba ng kabataan. Pagkatapos noon ay naging kagawad po ako sa pagsamba ng kabataan
at niloob din ng Diyos na maging guro sa pagsamba ng kabataan. Ganun din po ang naging tungkulin ko nung ako ay may tungkulin sa pagsamba ng kabataan. Una po ay naging mga awit. Pangalawa po ay naging kagawad po sa pagsamba ng kabataan. At kasalukuyan ay guro po sa pagsamba rin ng kabataan. Ang kahalagahan ng itinuro sa amin ng aming mga magulang, lalo na ang pagiging may tungkulin sa loob ng Iglesia ni Cristo, ay patuloy namin itong nagagamit sa aming mga buhay araw-araw, lalo na ngayong meron akong mga anak na rin na patuloy naming isinasalin sa kanila ang mga itinuro sa amin ng aming mga magulang, lalo na ang kahalagahan ng pagka-iglesia ni Cristo at ang mga maging may tungkulin sa loob ng iglesia. Kaya ang bilin po ng ating tagapamahalang pangkalatang kapatid na Eduardo B. Manalo na maging masiglang, kaanib. At kung may tungkulin ay dapat itong laging tuparin at pagtatagahan sa ating Panginoong Diyos. Yan po ang itinuro sa amin ng aming mga magulang simula pa nung pagkabata. At yan naman ang aming patuloy na sinusunod at patuloy rin naming ipamamana maging sa aming mga anak para patuloy naming mabigyan ng kaluguran ang aming mga magulang, higit sa lahat ang ating Panginoong Diyos. Bahagi na ng buhay ng isang lingkod ng Diyos ang mga pagsubok. Ngunit paano itinaguyod ng mag-asawa ang kanilang mga paglilingkod sa ating Panginoong Diyos at hindi naapektuhan ang kanilang pananampalataya? Noong dumating po yung pandemic, yung COVID-19, ang laki pong pinsala na nangyari sa hanap buhay po namin. Mabuti na lang at meron kaming kabuhayan na naibenta at yun po ang pinantawid namin hanggang sa matapos po hindi naman totaling tapos na ang pandemic, hanggang sa humupa yung pandemic, yung COVID-19 ay nakatawid po kami. Lahat po yun ay awa at tulong ng Diyos sa amin. Wala pong pag-aalinlangan na kapag inuna natin ang pagtupad ng tungkulin, kahit kailan, hindi po tayo pababayaan ng Panginoong Diyos. Yun po ay karanasan namin at yun din po ang ibinabahagi namin sa aming mga anak. Mula po nang magsama po kami bilang mag-asawa, talaga po pinagpapanatan po namin yung gabi-gabi na talagang gagabayan po kami kahit na dumating yung mabibigat na pagsubok, mananatili po kami nakatayo dahil po sa tulong at awa ng Panginoong Diyos. Napakapalad ko po at meron akong may bahay na marunong humawak ng biyaya at naaayos niya kung paano gastusin, kung kailangan gamitin o hindi. Kaya nasisino po namin kung ano yung biyayang tinatanggap po namin. Sa lahat po ng ibinibigay sa amin ng Panginoong Diyos, siya po ang inuuna namin palagi. Siya po talaga yung kahit magkano po yan, kahit ano po itinatanggap namin, siya po palagi ang inuuna namin at yung mga gagamitin po namin para sa paglilingkod. Ang pananampalataya po kasi namin, pagka inuuna mo natin yung para sa Diyos, hindi niya po tayo kakalimutan. Pag danas ko po kasi na ang Diyos nagbigay ng biyaya, sa dami, hindi mo malaman kung paano saluhin. Ipinakita sa amin ng Panginoon Diyos. Dahil sa pananampalataya po namin na ang paghahandog ay nakalulugod sa Panginoon Diyos. Kaya yun po ang priority namin. Pagka tumatanggap po kami ng biyaya, yun ang unang-una. Hindi po pangalawa, pangatlo. Yun po ang laging una. Sa mga bagong mag-asawa ngayon, ang maipapayo lang po namin na sana lagi po natin ipagpauna ang ukol sa Panginoong Diyos. Sa ganon ay magtatagumpay po tayo at kahit kailan hindi niya tayo pababayaan.
Buong puso po kaming nagpapasalamat sa ating tagapamahalang pangkalata, ang kapatid na Eduardo B. Manalo, dahil sa kanilang walang sawa, walang pagod na pagtuturo sa buong sambahayan ng Iglesia ni Cristo, at ginagabayan kami at patuloy silang nagtuturo po sa amin para lalo naming tamasahin at kamtan yung mga pagpapalag galing sa Panginoong Diyos. Bilang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay ipinagpapasalamat po natin sa ating pong Panginoong Diyos ang paglalagay niya ng pamamahala na walang sawang nagtuturo, gumagabay sa bawat sambahayang Iglesia ni Cristo, inaakay ang bawat isa para mamalagi po ang katapatan, pagsunod sa mga kalooban ng ating Panginoong Diyos, sapagkat yan ang susi sa pagtatamo ng pangakong kaligtasan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Muli po, ako po ang kapatid na Henry Gabriel, at ito po ang programang Inspired by Faith. I will climb the highest mountain. I will sail the raging seas. I can do it.